Gaya ng kahit sinong padre de pamilya, pangarap ni Mang Abilino na mapabuti ang lagay ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa loob ng napakahabang panahon, pinagsisikapan niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagtitinda ng balot. Tirik ng araw nang lumabas ng bahay si Mang Abilino, dala ang ilang tray ng itlog. Nagpahatid siya sa tricycle papunta sa kanyang suking tindahan sa May Kawayan Public Market para maghango ng balot at penoy. Ititinda niya ang mga ito sa kanyang pwesto. Pag-uwi, agad niyang nilinis at minarkahan isa-isa ang mga itlog. Saka idiniretso sa kasirola at isinalang sa malakas na apoy hanggang maluto. Walang duda, master na ni Mang Abilino ang proseso dahil halos 2 dekada niya itong ginagawa. 18 taon na. Tricycle boy ako dati. Ulanin, arawin ako sa tricycle. Mirayo na ako. Naglubay na ako. Mas minabuti ko pag magtinda ng balot. Bumuhos ng ulan, pero si Mang Abilino, desidido pa rin magtinda. Wala kaming kakainin ng asawa ko. Walang magpapakain sa amin. Nagsimula ng lumakad si Mang Abilino, ngunit kakaibang paraan niya ng pagdadala ng mga balot sa halip na basket. Gaya ng karaniwan, may tulak-tulak siyang digulong na adult walker. Naawa sa akin kasi nakita ng anak ng engineer na bumaksak ako. May nakabangga sa akin ng basket ko. Umigtad ako. Kaya binigyan ako ng trole. Halos 2 kilometro rin ang nilakad ni Mang Abilino bago marating ang grocery store na kung saan siya pumipwesto. Agad naupo si Mang Abilino. Mukhang napagod din kasi siya sa layo ng nilakad. Lumipas ang mahigit 1 oras, wala pa rin bumibili kay Mang Abilino. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Maya-maya, unti-unti ring naglapitan ng mga mamimili. Regular na kita ko. Mga 340 hanggang 380, gano'n. Minsan, umaabot ng 4 mahigit. Hindi pare-parehas ang kita. Sinamahan ng aming team si Mang Abilino hanggang gumabi. Kahit madilim na, hindi siya natitinag sa kanyang pwesto. Simula nang dumating siya sa kanyang pwesto, hindi pa rin siya kumakain. Nagkasya lamang siya sa 1 basong kape. Ilang saglit pa, bumuhos ng mga suki ng kanyang balot at penoy. Kaya naman pala ginagabi siya sa pagtitinda. Na magsarado ang grocery store, pagtungtong ng 9:00, sinimulan nang itulak ni Mang Abilino ang kanyang paninda pauwi. Hanggang 9:00, makaubos ako kundi. Pinakagabi ko na yun. Halos 2 kilometro naman ang lalakarin ni Mang Abilino. Subalit, sa edad na 78 anyos, wala siyang reklamo dahil sa kanya lamang umaasa ang kanyang 18 taong gulang na apo, si Jana May, bagamat hindi niya ito kadugo. Yung mama ni Jana May, adopted ko lang yun. Iniwan nga sa akin si Jana May. Yun. Pinag-aral ko mabuti. Sabi ko, magtapos ka ng pag-aaral. Hanggang buhay ako, igagapang kita. 50 pesos araw-araw isinusubi ko para sa kanya. 6 na taon na. Pinag-aaral ko na. Isa pa, gustong-gusto na raw sana ni Mang Abilino na ipatingin sa doktor ang kanyang misis na si Lydia. Naliligaw, hindi makauwi. Nadala niyo na po siya sa doktor? Hindi. Ako nga, hindi rin ako nagpapadoktor. Kasi puro pera yun. Wala naman akong pera. Mahirap man ang buhay, patuloy na lumalaban ng patas si Mang Abilino. Susubukan nating pagaanin ang kanyang pasanin sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Mula sa sariling pamilya hanggang sa apo,
lahat sila sinikap na buhayin ni Mang Abilino sa paglalakulang ng balot. Literal na mabigat na nga ang kanyang pinapasan. Ngunit dumaragdag pa ang mga problema. Di tulad ng ibang magbabalot, halos hindi tumatayo sa kanyang pwesto sa harap ng grocery store si Mang Abilino. Tatayo lang siya kapag may lumalapit para bumili ng kanyang paninda. 68 years old na rin kasi siya at may mga iniinda sa katawan. Naglalako pa ba kayo, Tay? Hindi na. Hindi ko na kaya. Hirap na akong lumakad. Kaya nga pumupwesto na lang ako sa Para maengganyo ang mga customer na lumapit, hindi lang balot at penoy ang handog niya. chicharon, popcorn, pop rice, fish cracker. Mabili rin yun. May araw na mabili yun. Pandagdag kita sa balot yun. Pero ayon sa kanya mga suki, hindi lang basta paninda ni Mang Abilino ang kanilang habol. Likas daw kasi ang kabutihang loob ni Mang Abilino. Kaya kahit mga bumibili, napapalapit sa kanya. May sumusobra naman siya. Inaabot-abotan niya yung mga anak ko ng tinda niya rin. Pag yung nakakota na siya, may sobra sa kanya. Mga lagi mababasa sa ulan yan, kawawa nga. Bilib nga ako to, kung sa iba pa yan, sa bahay na yan, hindi na magtatrabaho yun. Pati mga kapitbahay nagpapatotoo sa grabing kasipagan at pagmamahal ni Mang Abilino sa kanyang pamilya. Naobserbahan ko po sa kanya, maano po siya, masipag po siya talaga magtinda. Responsable po talaga siya kasi pag nagtitinda siya, lalo na sa tanghalit namimili, andyan may dala na siyang mga pagkain nila, lulutuin na lang ni Kalidja. Tatalino po kahit na umuulan, kahit may nararamdaman siya, gusto niya magtinda. Kasi apo niya, sinusuportahan din, binibigyan-bigyan din po niya. Lahat ng ito sa kabila ng payat niyang pangangatawan at iniindang pananakit ng tuhod. Bukod dyan, nung makausap siya ng aming team, 3 linggo na raw pala siyang hindi makakain ng kanin. Wala akong gana eh. Sinusuka ko lang eh. Ngayon, puro gulay ang kinakain ko. Nang tanungin namin kung nagpapacheck up na siya sa doktor, heto lang ang kanyang sagot. Wala na akong high blood. Magaling na. Ngunit sa kanyang mga mata, kitang-kita ang tunay na dahilan. Kung sakali kasi nakakailanganin niyang magpagamot, wala na siyang ipanggagastos para rito. Pati kasi misis niya, kailangan na rin daw magpadoktor. Sa kanya pa umaasa ang kanyang apo. Bilang padre de pamilya, hindi siya pwedeng maging mahina para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman, kami na rin mismo ng aming team ang nagdala sa mag-asawa sa doktor upang ipatingin. Based dun sa history na binigay niya, 2 years ago na siyang nasabihan na may hypertension. And nung tinanong ko kung umiinom siya ng gamot, hindi siya umiinom. So, for his case, yung pagkahilo, posible na dahil dun sa mataas na blood pressure. And yung pagsusuka po, pwede rin pong simptomas yan ng uncontrolled hypertension. Pero ang hypertension po kasi unfortunately na once it sets in, hindi na po siya talaga gumagaling unless na maging regular po yung pag-inom ng gamot. Posible po na ito ay dementia or yung sinasabi po sa Filipino terms na pag-uulyanin. Maaari po na ang dementia, hindi lang naman po siya yung parang nahihirapan sila sa activities nila, kundi nagiging makakalimutin din sila. And minsan, may mga pasyente po na maaaring magkaroon ng mga kakaibang kinikilos katulad nung biglang aalis, tapos wala namang pupuntahan, o yung nagiging makulit, maraming tanong. Pero, hindi naman po akma do sa sitwasyon yung mga tanong po. So yung kay Nanay Lydia po na may history po siya na as of last year, yung kulit ng kulit, minsan merong kausap na pero hindi naman po nakikita ng mga tao sa paligid niya. So with that, pwede po tayo magsimula ng mga gamot na maaaring mag-control po dun sa mga sintomas and also yung help po dun sa memory niya. Sa bahay naman po, we recommended na iiwas po sa matinding stress ang pasyente. Hindi po dapat inaaway o pinagmamalupitan ang pasyente lalo na pag nagiging makulit. And also, it would help din kung regularly ino-orient po ang pasyente. So minsan, di ba, magtatanong
nagtatanong siya kung nasaan siya or nalilito po siya kung anong petsa na po, maaari pong ulit-ulitin lang sa pasyente. Ako yung nagpalaki sa akin simula nung iniwan po kami ni Mama. Simula nung mag-restore ko hanggang ngayon po. Kami dyan linggo-linggo. Linggo-linggo? Aba, edi mabuti naman. Para lagi kong nakikita yung apo ko. Salamat. Kasi simula nung bata, ikaw nag-alaga sa akin. Siyempre naman, sino pa ibang mag-aalaga sa'yo kundi ako? Siyempre, nag-abot na rin tayo ng tulong pinansyal para sa pang-araw-araw nilang mga gastusin at pandagdag puhunan na rin sa kanyang pagbabalot. Ito lahat? Apo, lahat po yan. Lahat ito? Lahat po Ba't ang dami? Galing po yung kay Senator Rafi. May bigas pa sa likod tayo, baka hindi mo nakikita. Mga dilata. Isang buwan yata akong hindi mamimili. Hindi na ako mamimili. May ketchup na. Kompleto. Toyo, suka. Yung maintenance niya tayo, ayan na, pinadala na ni Senator Rafi. Bukod po sa groceries, sa gamot, tayo, nagpadala rin si Senator Rafi ng dagdag punan po, tsaka panggastos niya po. Ano po, papahiya. At Senator, napakalaking tulong ito. Sobra-sobrang biyaya ito para sa amin mula sa inyo. Maraming salamat talaga. God bless you. Dasal po natin sa kapatid mo na balutin pa si Mang Abilino ng proteksyon at katatagan upang patuloy na may taguyod ang kanyang mga mahal sa buhay.